And good morning po mga kababayan. Papunta kami ngayon sa Ecoland at susunduin po namin ngayon si Aiza dahil papunta po kami ngayong SPMC. So dadalhin po namin siya ngayon sa doktor. Sama po natin si Madam Yola tsaka po si Peter Paul. Kami pong tatlo ang magkakasama for today's. And good morning everyone. So nandito na po ulit kami sa Davao. Bumalik na kami. Nadali po namin sa psychiatry si Aiza. Ayun sila. Bawal mo kita diri. O mahuli tayo. Anak na mo pero bawal mo kita diri mo. May nanghuli. Ato lang mo sa unahan. Baklay lang mo sa unahan. Gamay. Nakita ka na namin. So inaantay lang po namin sila. Sasakay namin. Ayan na sila Aiza. Ayan na po. Sulod! Salad na day! Good morning! Dugay na ikaw diha? Nag-antay kayo? Sir? Nag-antay? Sorry ha. Kaya liit kami ha. Ikan pa kami Cebu eh. Cebu dahil. So yan, diretso na po kami sa SPMC. Nag-almusal na kayo? Mana? Tapos na. 30 minutes. Yan, kasama niya po ang kanyang kapatid. Good morning. Sa Tagum kayo nagstay. Tago. Mas mayo. Tumuwid yung buhok mo. Nakikita kita ng nakaraan. Kulot. Shampoo. Kasi Nag-shampoo. nakatali yun. Ayun, papunta na po kami. Traffic ngayon kasi. Anong araw ngayon? Wednesday? Oh, traffic. Traffic po ngayon dito sa Davao. Dito tayo sa may pinagdalang idea. Kamusta naman? Okay ka lang? Buti sinamahan ka ng iyong kuya. Kuya niya, bait ang kuya niya eh. Patingin, nandiyan na. Yan, pinadala ko po kasi yung tambal niya din. May ID mo, may dala kang ID? Yes. Ayan, very good. Yan, ito yung ipapakita namin sa doktor na dati niyang iniinom. Okay, lagay mo. Okay. Basta pag tinanong ka lang ay sa ulit ha. Sabi mo lang yung mga experience mo no, yung natatandaan mo ha. Just be honest. Honest ka lang sa malalaman ng doktor, ng psychiatrist. Tapos kung halimbawa may pagtatanungin ka nila kung mayroon ka pa bang ano yung nararamdaman mo, yung mayroon ka pa bang iniisip, honest mo lang isagot ha. Huwag kang maglilihim kasi para at least yun eh malalaman nila doon, from doon makikita nila yung na ulit ng syudad. Buti kabalo pa kayo magbiyahe, ano? Tanong lang po. Look at this thing. 18 years, sir. Since pag-buntis dito ako mama since birth. Ako, sir. Kalinan. Sa Kalinan, lagi kami tumadaan doon. So ayun mga kababayan, nandito na kami sa SPMC. Si Aiza nakaupo lang at nakapagpalista na kami, bali pang number 37 kasi medyo marami na po yung tao. Wednesday ngayon, so marami ng tao. At antay na lang kami. So more or less siguro mga 10 na kami matatawag.
8 kasi mag-start. So hindi pa nag-start, so mag-8 pa lang. Siguro mga 10 na kami makapapasok. And waiting dito sa labas. Then after nito sa loob, waiting ulit sa loob. So dito namin siya dinala sa SPMC. I know it's public po, no? Pero magagaling yung mga doktor dito. Like with Gia before, kung saan namin siya dinala. So yun, ayan, nasa waiting area. Nagsasalita na yung ano. So medyo matagal lang po dito, pero kaya naman po. Kain po muna kami kasi gutom na si Aiza. Number 38 pa. Gutom na to siya eh. Ayan, waiting pa po kami ni Aiza. Kaya mo ba? Ayan, ganun talaga dito nag-aantay. So number 38 pa kami. So mga maya-maya pa siguro. Number ano na daw? 24 matulad sir. 24. Okay. Ayan, bata, okay lang. Finally, nandito na tayo. Diba? So nakita niya na po yung surroundings. Kung ano yung mayroon dito. Nagwo-worried kasi siya before. Baka daw ano. O at least nakita niya na. Nakita niya na yung mga behavior ng iba. At least nakapag-masid-masid na siya. Kaya sabi ko, mas pinagpala pa siya sa mga yun. Kasi okay siya. Nakita mo yung babae kanina. Tinari yung kamay niya. Bata? Sugar. Oo. Kasi yun yung mga napapabayaan ko. So kami, sabi ko okay naman to si Aiza. Pagod na pagod ka. Oh, sorry ha. Ganyan talaga dito. Pero okay naman. After nito, matagal na ulit yung balik. At least malaman po namin yung ano. Kasi first time niya dito magpapagamot. So yung record ay talagang first time din. No? At least may record na siya dito. Check up ko po sa Maniki Kapalo is quarterly po. 3 months. Pero isang araw lang. Tapos uwi agad. Uwi agad. Dito naman isang araw lang ito sa uwi na ulit tayo. Pero libre po lahat. Gamot, may pack-lunch po, may snacks. Maga at saka hapon. Okay. So yun, papasok na po kami sa loob ng ospital at hindi ko na lang po ma-share sa inyo yung video kasi bawal po doon sa loob mag-camera. So abalitaan ko na lamang po kayo after po namin pumasok po dito sa loob. So yun, papasok na po kami sa loob ng ospital at hindi ko na lang po ma-share sa inyo yung video kasi bawal po doon sa loob mag-camera. So abalitaan ko na lamang po kayo after po namin pumasok po dito sa loob. So tapos na po kami doon sa isang doktor, no? At nung makapasok kami dito, medyo matagal din po yung mga questions kay Aiza. Daming tinanong, sobrang napakadami. O siguro dahil kailangan talaga siyang tanungin para malaman yung pinanggalingan at kung paano siya po nagkaganon. And pagkatapos po noon, ay may isa pa ulit doktor na titingin sa kanya. So inaantay na lang po namin. Halos isang oras din yung pagtatanong po ng doktor kanina. So, pasensya na kayo at bawal po talaga yung camera dito. Kaya dito lamang po tayo at mamaya balitaan ko ulit kayo sa mga nangyari pa. No? Habang inaantay ko po si Aiza doon, nakaupo na po sa cubicle. Kasi sa dami po ng pasyente dito sa SPMC. So, more or less siguro kanina nung bago kami pumasok pang number 38 kami. So nakita ko doon sa listahan ng babot na ng 101. So yung mga nagpapa-check up na may mga mental disorder, yung ibang mga problema na talagang dito po dinadala. So yun lang. At mamaya, antayin ko kung ano po yung sasabihin pa ng doktor kasi kakausapin din po ako ng doktor. So po ang check up. So mamaya explain ko po yung mga kailangan gawin natin for Aiza. Ang tagal namin sa loob. Meron po kasi siyang para po yung answer, tanong, sagot, di ba? Parang initial interview, parang gano'n. Oo, Q&A, parang gano'n. Tapos after nung ma-interview, isang doktor, isa pa ulit doktor. Yan yung finalized. Ito, explain ko itong mamaya sa inyo kung ano yung mga kailangan gawin ni Aiza. Pero gutom na po kami, kaya maghahanap muna kami ng kakainan. Let's go. Halika na. Let's go.
Okay, mainit. Mainit. Mainit pa. Nakakapagod kasi ang daming pong pasyente na kailangan magpa-check up. So, at least natapos kape. Maraming pagtitiis. Kapoy. Kakain na po kami mag-aalas 2 na. Sa haba po ng pila sa loob. So, maraming pasyente. That's why nagtagal kami. Pero okay naman. So, after nito ay kakain muna kami para makapahinga. Kasi uuwi pa po sila ng Tagum ulit. Yeah, pwede na. Kami. Tapos ang Okay. neutral. Sa giniling na karne eh. Gusto mo kinili? Gustong giniling na karne? Hanap po siya ng giniling na karne. Saan na ito may restaurant? Na Karinderya ba? karinderya? O yung lami na karinderya? Di ba exit? Yung Dire. sa natin. Na-exit dire. Kapit na ba ito sa Gaisano? Yes, palapit na dyan Sa sana. Gaisano tayo sa food court sa taas, no? Oo. Sige, magmo-mall show po muna kami. So, doon na lang tayo kumain lamig na sudan. Okay. So, ang check up po ni Aiza ay medyo maraming ka lang tinanong kasi para ma-refresh kung ano yung mga nangyari sa kanya. Pero so far, okay naman po siya. So, ano ang gagawin sa'yo, Aiza? Para... Oh, yan. Magpapalab. Okay. May follow-up check-up po kami on December 13. Pero, meron po sa kanyang mga niresetang gamot, which is yung anti-depression. So, meron po siya ditong gamot na i-take. Isa po ay ito yung escitalopram. Ayan, escitalopram. And, yung isa naman ay olanzapine. So ito ay iti-take niya once a day pero gabi lang bago siya matulog. So for 30 days po yun. And babalik po kami ng December 13 kasi meron pa siyang ipapagawa ng mga laboratory test. Kasi siya po ay may history siya ng high blood. So nasesaryan po siya ng panganak. So kailangan ding ma-check yung kanyang high blood kung mayroon pa ba o kaya meron po siyang gagawin dito mga labs. Ito po yung papagawa sa kanya, pero babalik po kami ng December 13. So alam na ni Aiza yung gagawin po dito. So pagdating naman po dun sa psychological behavior niya, so alam na din ng doktor yung so sabi naman okay naman si Aiza. Yun nga lang, kaya siya nagkaganyan dahil sa depression. So kuya, explain lang natin kay kuya niya, no? Bawal po siyang ma-depress, ha? Kabal amang Tagalog, kuya? Kasabot ka ka. Okay. Bawal ma-depress si Aiza, ha? Okay. Bawal siyang stressin. Kasi may mga pinagdaanan siya sa buhay. So, ang kailangan niya yung support. Kasi magaling naman na si Aiza. Sabi ng doktor sa akin, okay si Aiza, but yun nga, yung depression niya kailangang mawala kasi madaling ma-depress si Aiza. Itong mga, halimbawa may nagmamarites, nakaka-affect sa kanya yon. Tulad din yung sabi ni Aiza sa akin kanina, yung mga nagmamarites, yung mga ganito ganyan, nakaka-depress. And ang support ng family napaka-importante. Sinong susuporta sa kanya? Kundi yung family, hindi ibang tao. Ang magmamahal sa kanya kayo mga igsuon, ang nanay, intindihin siya. Kasi wala namang ibang magsasabi sa kanya na, kasi yung ibang tao sasabihin lang yan, pero yung support hindi talaga, kundi sa pamilya. And kaya kung halimbawa nagkakaganito si Aiza, huwag nating isipin na ganun siya, kasi hindi naman niya gusto yun eh, di ba Aiza? Hindi mo naman gustong magkaganyan eh. Dumaan lang talaga siya sa depression. So pag napabayaan kasi yung depression, nauwi nga siya sa yung nagkakaroon ng mental disorder. So si Aiza hindi naman siya hahantong na sa ganon kasi ginagamot siya. So
tulad nga nung sinabi ko, ang worried ko kapag bumalik siya sa ganon, kaya tayo nagpagamot. So tama naman sabi ng doktor sa akin, kasi separate akong ginausap. Sabi ng doktor sa akin, tama din naman na naidala si Aiza kasi para mawala yung depression niya. Kasi di ba Aiza, nakita mo yung mga tao nakapaligid sa'yo, mayroong di normal, may normal, iba-iba, akala mo okay pero hindi. Mayroong nagwawala, mayroong kalma lang, mayroong parang wala lang siya. Yung akala mo normal talaga siya pero may pinagdadaanan. Same sa'yo na mayroong kang pinagdadaanan ng depression, kaya ito yung gagamutin. Okay? So okay na po kami doon. At yun nga, may laboratoryong gagawin. Sa December 13 babalik po kami, no? So ang hingilin ko lang kay kuya, wag mo na siyang pabalikin sa doon sa baryo. Oo. Oo, kailangan nandito lang siya sa kanyang mama. So, relax muna siya, no? At ang sabi ko nga, kapag naging okay na si Aiza, tutulungan ko naman talaga siya. Nag-usap din kami kanina. Sabi ko, kapag okay ka na, kung saan man, sabi niya kasi kanina, gusto niya muna dito gusto niya sa Tagum, walang problema. Magtrabaho siya, mag-board, sagutin ko yung boarding house niya, hanggang maging okay siya. Kapag ready na siya, pag sinabi niya gusto niya nang pumuntang Maynila, tulungan ko siya. Di ba, Aiza? Yes, sir. Thank you, sir. Kasi gusto lang talaga namin matulungan kayo, ha? O kaya ang hiningi ko lang, support nyo din sa amin, no? Kunting pagtsatsaga, pagtitiis, cooperate, kung ano yung sabihin ko, sundin lang, ha? Kasi hindi na tayo pwedeng makinig dun sa ibang tao. Kasi makinig kayo sa amin kung sino yung tumutulong, kasi yun ang makakabuti. Ha? Pag may namaritis sila, wala yun, hindi kayo tutulungan. Huwag kayo maniwala doon. Ha? Kasi kung hindi namin kayo tutulungan, bakit tayo nandito ngayon? Diba? Bakit kami nag-effort? O yun lang yun naman yung ano ko. Pero yun nga, walang ibang pwedeng tumulong sa'yo din, kundi ang sarili mo at pamilya. Ha? Okay. O, tapos sa December 13, huwag tayo pumuntang doktor. Magpapamakeover kita, ha? Wow! Nandyan pati si Kuya, papagupitan natin kay Kuya Eli. Ha? Boyfriend ka na naman. Ngayon, nandito tayo sa mall. Ano gusto nyo? Manood ng sine? Wow. Ha? Ha? Sabihin nyo kung ano, bili tayong damit nyo, ha? Mura dito sa Quezon, no? Kaya dito kayo dinala, mura dito eh. May mga damit dyan na pwede kay Aiza, pwede tayo mamili, ha? Okay, December 13, nandito na ulit ako, nakabalik na ulit ako. Uuwi na ako ng Manila, tapos babalik ulit ako, ha? Ang gamot Aiza, ha? Okay. Tapos ngayon, bibilang kita ng cellphone, ha? Para may communication tayo, okay? Okay lang ba yun, Kuya? O para hindi tayo nang istorbo kay Kuya. Tapos para may communication kayo ni Kuya, pag nandun ka na sa bundok, chat mo si Kuya na kasi siya ulit magsasama sa iyo pa rito. At dito na lang ulit tayo magkikita, ha? Para pag December 13, maging masaya din yung Pasko nyo bago ulit ka tayo maghiwa-hiwalay. Hindi makapamili kayo ng mga ano nyo, ha? Pamasko nyo. Okay? Ayan. Papagandahin natin sa isa sa December 13. Kaya dapat di ka na na-stress, ha? Wala ka nang iisipin, ha? Ha? Dapat happy. Dapat happy lang. Kay Pasko naman. Huwag kang tumulad sa mga mukha namin haggard. Haggard na kami sa biyahe, sa dami ng activities na ginagawa at sa dami ng mga obligations. Ayan. So, happy lang po kami. And sana happy lang po din tayong lahat. Okay? So, bago natin kainin ng isa't isa, gutom na tayo. Gutom na po kami. So, kakain po muna tayo. So, mamayang gabi ay sa inumin na to, ha? Kuhanin. Tapos ito, hindi pa. Ayan, tago itago ito, ha? Ito yung ating laboratoryong gagawin, ha? Itong kulay gray itatago mo, so kasi ito yung record natin. Pagbalik natin sa December 13, yun yung kailangan, ha? Okay? So, December 7, magpapalabdas na tayo, ha? Yes. Okay, chat lang ako para mapadalang kita ng Muna ni Silvin na referral niya, sir. Ipakita dito sa... Oo, ayan.
Papakita lang to sa This sa laboratory. Sa clinic ba? Medical clinic. Okay. Ayan, dito po kami sa Gaisano. Kakain kami. Wow! Wow, lami. Wow! Pili ka. Gusto mo na dito? Okay. Wow! Lami. Kuha kang tray doon. Kuha naman rin si kuya mo. Ikaw, Day. Ha? Anong gusto mo? Waro. Ay, taray din. Si kuya mo. Bakit rin? Sige, kain ka kung anong gusto mo. Kiniya. Kakain kami. Gutom na. Sarap ng sudan niya, oh. Oh. Oh, ayan na po ang aming mga pagkain, ang aming mga... Ako, healthy ang aking pagkain kay tinolang isda. Sila hindi mga healthy ang food nila, oh. Si Aisa. Kain na po, gutom na ito eh. Tagal namin sa ospital. So yung kakain po muna kami. At pagkatapos nga po pala namin kumain ay dumiretso agad kami sa bilihan ng cellphone para mabila na po namin ng cellphone si Aisa. Ayan ang yung cellphone. Hawakan mo na. Ba. Pagka natin ang case. Aday. Nice. Meron na siyang phone. Nainggit si kuya. Joke lang. May cellphone naman niya yung kuya niya. Oh, okay na sa'yo yan? Happy ka na? Ayan, nabili na po namin siya ng cellphone para sila umuwi. Kasi may first time ko nagbigay sa akin ng magandang modelo ba? Ha? Magandang model. First time daw. Ay, uy! Ay, sisirain mo pa. Sisirain mo pa, ha? Joke lang na. Nandito naman na sa bulsa niya. Ayun. Tapos na namin siyang mabila ng phone. Yatid na rin po namin siya sa terminal. Ayan. Tapos pagkikita na lang po ulit kami bago mag 13. Init kayo ba? Okay, dito ta. Ayan. So, thank you so much po sa inyong lahat. Ayan, pa-check up na natin si Aisa. Okay ka naman? Happy ka ba? Happy naman po siya. Pauwi na po sila. Hatid natin sila sa terminal. At bago siya umuwi, bibigay ko muna to sa kanya. Ayan, kasi meron na po siyang cellphone. Kailangan niya ng power bank. Sa bundok meron po siyang solar radio with power bank. Yan. Kasi nag-worried siya kanina. Papabili daw siya ng tawag to, power bank. Paano naman natin yung power bank kung hindi mo rin ma-charge doon? Diba? So ayan, at least nag-charge at the same time, power bank Solar na. lang. Solar pa. O, diba? Bakit ko nasabing power bank yan? Eto, panoorin po ninyo.
and tender. It was sir. So, Ayan. At syempre, dahil mabait ang kanyang kuya, dahil sinasamahan ka, may bibigay ako sa kuya mo. Wow. Kuya, o Yeah! papasko ko Nice. sa'yo. Bait naman ni Kuya. Ayan. Bait naman ni Kuya. Thank you. O, huwag ka na umiyak ha. At ito naman ang para kay Aisa. Kunin mo to, Yay. Aisa. O, kasi, pabalik pa siya sa ano sa 13. sa laba. Oh, sa lab. So, sa 7, sa 6 pa lang i-chat na ako ha. Yes, sir. O, para mapadala ko yung pampalaboratory mo. Okay na ni Sir Ed. Hindi, oy, kailangan mo kasi makikituloy ka pa sa mama mo. Oh, ha. Oh, okay? Oh, Salamat, sir. thank you sa inyo ha. Oh, kaya pamasahe pa pala nila. O, pamasahe yung duha sa bus. Pamasahe yung duha sa bus ha. Okay. Alam mo, nainggit ako sa kanya dalawa. Super sweet nila magkapatid. Oo nga. Sa sobrang sweet niya, yung pagkain ng kuya niya, kinakain na niya. Hindi niya na binibigyan ng kuya niya. Joke lang po yan. Hindi alam, nakita mo yung support ba ng kuya, no? Nakakalimutan po ng kuya ba? Very supportive sa kapatid. Magkapatid ba talaga kayo? Pagkamukha nga sila. Magkapatid talaga kayo? Limang isa. Okay, o sige. Pangalay babae, tapos sumunod na si Si kuya ko po. Tapos ikaw. ako. Si dalawa niya pa. Isa. Babae. Yung pinakabunso ko lalaki. Okay. O ayan, natin dati siya sa Ecolan. At pasensya na kayo kung hindi namin yung check up niya kanina hindi namin na-videohan. Bawal po kasi doon sa loob, makukulong po ako. Oo. Bawal po doon mag-video sa loob, kaya hindi natin siya na... Pero yun, sa nakapagpagamot naman na po siya. Okay? So, atin na lang natin sila muna at magkikita pa tayo ulit sa December 13. Okay. Ang follow-up check. Akala ko nga December 30 kanina. Sabi ko lang, waro naman ako dito noon. Rizal. Oh, Rizal Day, holiday. Wala man ako rin. Buti inulit, no? Nakita ko, December 13. Okay. At least malinaw. 1 month. At least naka-adto mo na dito sa syudad. 1 month after. Doon lang tayo mamili ng yung mga pamasko sa ano ha. Pagbalik kay December 30 na. Kasi hindi pa natin masyadong feel ngayon eh. November pa eh. Kalikalan. Oo, December na lang no. Para feel na. Tama na? Okay. O siya, sige po. Salamat po sa inyong lahat. It's time to say goodbye. Para makatid lang po natin. Bye! po sila. Bye-bye. Take care. Alam niyo na sasakyan nyo? Opo, sir. Okay, ingatan ng sarili ha. May mag-sponsor eh. Oo. Rostom ha? Okay. Yeah, sir. Bye-bye. Ingat. Ayan, sasakay na po sila ng bus. Thank you so much and God bless po sa inyo. Bye-bye. Amping mo ha, pag-text out, dapat na mo. Ayan, sasakay na po sila ng kanilang bus. Andun na sila. Ayan. Okay, kami naman po ay magpapahinga na rin. At kami po ay wala pang halos saktong tulog dahil gikan pa kami sa Cebu.